buhay na Diyos. Amen. At tayo po ay lahat nagpapasalamat kapag dumating po ang araw ng linggo dahil tayo po ay binibigyan ng lakas. Amen. At lalo po tayong pagpalalakasin ni Lord. Sabi. Sino po ang nasabing palalakasin tayo ni Lord? Amen. Taas ang kamay. Amen. Sino po ang nais ng pagpapala ng Lord sa akin? Ito taas ang kabilang kamay. Amen. Let us give a clap offering to the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Isa na naman pong mapagpalang hapon, even sa lahat ng nanonood online. At alam po natin na every time na tayo po ay makarinig ng salita ng Diyos, tayo po ay tatanggap ng mga pagpapala, iba't ibang klaseng pagpapala na nagmumula sa Lord. Lalo tigit pagpapala, kalakasan ng kanyang salita na ibibigay sa atin ito. Amen po. Sino pong excited sa message ng Lord sa atin ito? Amen. Wini-welcome po namin, may bisita po tayo. Amen. Sa buhay po ng friend ni Sister Mo, nakalimutan ko yung name. Pwede pong tumayo sis, siya po ay from welcome po sa Lord of Hosts family. Dito po ay family ng Diyos. Dito po, hindi po religion, kundi pamilya. Pamilya ng Lord of Hosts family. So, welcome po sister sa hindi po isang accident na ikaw ay narito. Ito po ay God's purpose. Bakit narito ka sa amin ito? Ikaw ay dinala ng Lord. Because She has a purpose in your life. Amen po. So, umpisa na po tayo sa message ng Lord na napaka-importante po na every Sunday tayo po ay nagkakarika. Parang cellphone na tayo po ay i-attach sa battery para mag-charge na naman po tayo. Buksan po natin ang ating mga Bible. O kung hindi, ilalagay na lang po dito, basahin natin makikita po sa Old Testament sa Jeremiah 24, verse 1 to 10. Sasabayan po ninyo ako, babasahin ko po sa Tagalog. Pagkatapos na dalhin bihag ni Nabucodonosor, hari sa Babylonia, ang haring Jeconias na anak ni Joachim, kasama ang mga pinuno, mahuhusay na manggagawa, at mga panday ng Juda. Ang pangitaing ito'y ibinigay ni Yahweh sa akin. May 2 basket ng igos sa harap ng templo ni Yahweh. Napakaganda ng mga igos sa unang basket. Mga bungang unang nahinog, ngunit napakasama naman ng igos na nasa pangalawang basket. Ano ba't hindi ito maaaring kainin? Verse 3, at tinanong ako ni Yahweh, Jeremias, ano ang nakikita mo? Ako'y tumugon, mga igos po, napakagaganda ng nasa unang basket, ngunit napakasasama ng nasa isang basket at hindi maaaring kainin. Pagkatapos ay sinabi sa akin ni Yahweh, akong si Yahweh, ang Diyos ng Israel, ang nagsasabi, katulad ng mabubuting igos na iyan, ang mga nabihag sa Juda na dadalhin sa Babylonia ay tinuturing kong mabubuting tao. Pangangalagaan ko sila at ibabalik balang araw sa kanilang lupain. Patatagin ko sila at hindi lilipunin. Itatanim at hindi bubunutin. Makikilala nila na ako si Yahweh. Sila'y magiging aking bayan at ako ang magiging kanilang Diyos. Sapagkat buong puso silang magbabalik loob sa akin. Verse 8, datapwat kung paanong di makain ang napakasamang igos, wika ni Yahweh, gayon din ang gagawin ko kay Haring Sedekias ng Juda, sa kanyang mga tauhan at sa nalabi sa Jerusalem na nananatili sa lupain ito. Pati yaong nananahan sa Egypto, sila'y kasusuklaman ng lahat ng kaharian sa sanlibutan. Kukutyain sila, at ang pangalan nila'y magiging bukang bibig sa pagdusta at panunungayaw kahit saan sila mapadpad. Verse 10, daranas sila ng digmaan, tagutom, at salot hanggang sa ganap silang mapawi sa balat ng lupa, sa lupain ibinigay ko sa kanila at sa mga ninong nila. Tayo po'y panagdaliang yumuko upang humingi po tayo ng paggabay ng Banal na Espiritu Santo sa ating pag-aaralan sa hapon ito. O Father in heaven, in the mighty name of Jesus and the power of the Holy Spirit, Panginoon, patuloy ka namin na
pinupuri, dinadakila, niluluwalhati. Sa hapong ito, tunay na o Diyos, Ikaw ay Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari. Kaya Panginoon, tinataas ka namin sa hapong ito sa aming kalagitnaan. And Lord God, sa hapon pong ito, sa aking buhay, Lord God, patuloy mo ako na make me worthy to come to the throne of your grace, O God. Patuloy na isang malinis na puso ang dalangin namin, Panginoon, upang malaya kang makakilos sa aking buhay. Hide me behind your cross, O God, that my weaknesses be seen, but only your greatness in my life, O God, makikita sa hapon ito. And Lord, we pray that the free moving of the Holy Spirit be with us habang kami nag-aaral, Lord God. Iniimbitahan namin ang malayang pagkilos, O God, ng iyong banal na Espiritu, upang, Panginoon, maunawaan namin lahat ng iyong mga salita na mahayag sa hapon ito. At tunay nga, O Diyos, even sa aking mga kapatid na makikinig, open their spiritual senses, eyes and ears and heart, O God, upang, Lord God, maunawaan ng bawat salita na mahayag sa hapong ito. Ito'y maging pagpapala, O God, ng bawat isa, at kami aalis sa lugar na ito, Panginoon, na victorious and blessed, O God, in the mighty name of Jesus. Lord, seal all these prayers with the blood of Jesus, and we give you back the highest praise, glory, and honor, and thanksgiving in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Umpisahan po natin sa isang tanong. Sino po sa atin dito na kapag namimili, sino po ang sumasama kahit lalaki o lalaking asawa o babae na namimili sa merkato or supermarket, na kapag siya po yung namimili, pinipili po niya yung maganda, yung hugis, yung kulay, at may pasalat-salat pa, di ba, na baka ito ay overripe. For example, kamatis, or ubas, prunya, avocado, at iba pang mga vegetables. Di po ba, sino po sa atin ang namimili, namamalengke? Amen. So kapag tayo po ay pumunta sa supermarket, ay hindi po tayo na basta ituro lang o kunin natin at ilagay sa ating mga supot, di po ba? Tayo ay tinitignan pa yung makintab. Tinitignan yung hugis na maganda. Di po ba, ganun po tayo pag namimili? Lalo na po sa merkato, baka bulok. So, in literal, sa lahat ng mga bagay, hindi lamang po sa pagkain, tayo po ay pinipili po natin ang quality ng ating mga binibili. Amen. Dahil may free will po tayo, di po ba? Hindi po na pag pumunta tayo doon at sabihin mong nagtitinda, yan ang kukunin mo. Hindi po, dahil tayo po ay libero. Pwede natin bilhin, pwede natin hindi bilhin, di po ba? So, of course, gusto natin ang pinakamaganda, yung fresh. Dahil mayroon din po na sa merkado, tinatago po nila yung mga fruits na medyo bulok-bulok sa ilalim. Tapos, pag tinuro mong ganyan, kunin nila ang isang kilo pagdating sa bahay, hindi po fresh. So, dapat tayo po ang pumipili. Even sa mga supermarket, di po ba? So, in spiritual, sa buhay po natin, God gave us the free will. Hindi po tayo ginawang robot ng Diyos na nakaprogram tayo. Ang tao po hindi po ginawang robot ng Diyos. Tayo po hindi nakaprogram dahil nais po ng Diyos, kusa po tayo na nagdi-decide sa pagpili kung ano po ang mabuti at kung ano ang masama. Kung balikan po natin sa Genesis, naalala po ninyo yung story ni Adan at ni Eve sa Genesis chapter 2, verse 15. Kung balikan natin, review lang po. Dito po nakalagay, inilagay ni Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag mong kakanin ang bungang iyon, mamamatay ka kapag kumain ka ngayon. Naalala po natin yung story ni Adam at ni Eve. Di po ba, may pinagbawal na prutas, hindi po mansanas. Wala pong sinabi ang Bible, wala po akong nabasa. Pero may forbidden fruit. Ang sabi, lahat ng nasa garden na ito, makakain ninyo, maliban sa yung nasa gitna
ng harden than the tree of knowledge of good and evil. So ang tao po, dumating ang pagkakataon na, di ba, si Satanas tinempt si Eva. Dahil tinesting po ay talagang inano nila, tinempt ang sabi ng ahas, hindi totoo yan, sabi niya kay Eva, na ikaw ay mamamatay kapag kinain mo ang prutas na yan. Sabi niya, pag kinain mo yan, malalaman mo kung ano ang mabuti at masama. Magiging parang Diyos ka. Ngayon, siyempre sa isip ni Eva, parang magiging Diyos. Nag-isip siya na parang magiging Diyos. Kaya nag-isip siya o na-tempt siya na lalong kainin. Napakaganda sa paningin niya yung bunga, yung prutas. Kaya na-tempt po siya na kunin. Di po paano habilin sa kanya ng Diyos? Wag na wag kainin. Pero dahil sa may temptation, siya po ay pwedeng may free will na mag-decide kainin o hindi kainin. Ito ay habilin ng Diyos. Pero ang sabi ni Satan, yung ahas, kainin mo, hindi ka mamamatay. Hindi ka mamamatay. Yun po pala sa disobedience, di ba kinain ni Eva, binigyan pa po si Adan, hindi po siya mamamatay physically. Ang namatay po spiritually, nawalay ang tao sa Diyos. Kaya doon po ang example, doon pa lang sa umpisa, sa Genesis, nandun na po yung free will ng tao. Hindi po tayo pinapunta dito sa church. Nung kayo po yung nag-start dito pagpunta sa church, kayo po ba tinutukan ng baril? Na ikaw ay pumunta. Pinilit po ba tayo? No. Kung minsan ang sagot pa natin, in-invite tayo, kahit ipaguyod mo pa ako ng damsrak. hindi mo ako madala sa church na yan. Ayan, ano? Kaya walang pinipilit dito po. Tayo po ay kusa. We have the free will to choose our decision. Kaya lang po, kapag mabuti ang decision natin, tayo po ay napapabuti. Sino po ba ang lumapit sa Diyos at napasama? Wala. Pero sino po ang lumayo sa Diyos at napasama? Amen. At ano pong haharapin? May consequence. Lahat po ng masamang desisyon at hindi kalooban ng Diyos, may consequence po na magaganap. Kaya doon po nag-umpisa pa lamang po ang free will ng tao. So, kinain po nila ang pinagbawal na prutas, nag-rebel, nag-disobey, at ang consequence ay namatay po ang spiritual na buhay. Hindi po sila namatay physically, but nawalay ang tao sa Diyos. At glory to God sa buhay ng Panginoong Jesus. Siya po ang dahilan upang ibalik po. Kapag tinanggap po natin ang Panginoong Jesus sa ating buhay, maibalik po ang relasyon na nawalay nung umpisa. Amen. Shortcut lang po yun. So, God created us the free will. At kung pinili mo ang mabuti, tayo napapabuti. At kung pinili ang masama, tayo po ay mapapasama at may consequence pang harapin. So, gaya ng ating pag-aaralan ngayong hapon, to choose good figs or bad figs. Ang title po ng ating pag-aaral, 2 baskets of figs and the 2 choices. Pwede pong ilagay, brother, Markin. Kasi inano po, para makita natin po ano yung figs. F-I-G-S, hindi po P. F-I-G-S, fruit po siya. Ayan. Kasi ang title po, 2 baskets of figs. Alam po ninyo yung sa standard fig po, yung figo, di ba masarap yun sa with prosciutto crudo? Yun yung mga prutas na, yun ang partner niya. So, ang figs po, ito po siya ay soft, sweet fruit na nag-grow po sa maiinit na lugar, sa hot countries. Kagaya sa mga Saudi Arabia, sa mga maiinit na countries. Fig tree is spiritual fruit. Naalala nyo palaging nababanggit sa Old Testament and the New Testament yung fig tree. Ito po ay symbol of abundance and prosperity and peace.
At sa promised land, nung binigay po ng Diyos sa ang promised land, punong-puno po ito ng fruit ng figon. Makikita po sa Deuteronomy 8:8. At nakasama po doon ang mga prutas ng fig tree. So, fig tree is mentioned in the Bible. Sa Old Testament, di po ba nung nagkasala na po si Adan at Eve, dahil sila po ay nakonsensya na, nalaman na po nila ang masama at mabuti. Sa katakot nung ang Diyos po ay dumating at ay tinawag sila, sila po ay nagkumuha ng fig leaves, dahon ng igos. Yun po ay makati. Ngunit dahil sa takot nila sa Diyos, sila po ay kumuha ng dahon at pinagtakip sa katawan. Dahil nalaman na po nila dahil nagkasala na po sila. So, sa Mark 11:12 to 25, doon po nakita natin na Jesus cursed the fig tree because it does not bear fruit. Sinumpa po ng Panginoong Jesus sa New Testament ang puno ng igos dahil hindi namumunga. Ngayon, balik po tayo sa ating pag-aralan, the vision of Jeremiah and the people of Judah. Ano po yung vision? Pangitain. Hindi naman po yung dream, may pinapakita ang Diyos. Yun ang tawag ang vision. So, si Jeremiah po, pinakitaan ng Diyos ng pangitain. Nandito po sa kanyang vision, nandoon po ang dalawang basket kanina na nakita natin. Ang sabi doon sa binasa natin, ang isang basket, good, na pwedeng kainin, at isang basket ay very bad, na hindi pwedeng kainin, bulok. So ito po, sa vision ni Jeremiah, ito po ay nakalagay sa harap ng temple. At doon po nakadivide ng dalawang group. May good at saka bad. Doon sa kanyang vision, ang good sa pangunguna po ni King Jeconias, at yung bad naman ay sa pangunguna ni King Sedekias, dahil dalawang group sa Judah. So the basket of good figs, yung kanina yung magandang prutas, ay nagre-represent ng repentant captives who are taken away. Dahil dito po, nakikita sa Bible, sino pong nakapagbasa sa Babylonian exile. Yung mga good, yun po ang nagpasakop o nagpabihag sa kay King Nebuchadnezzar. Tapos yung isa naman na bad figs, sa vision ni Jeremiah, represent the unrepentant people who are left. Sila po yung naiwan dahil hindi po sila nagpabihag. Sila po yung nag-escape sa exile. Para maunawaan po nating lubos, ano po yung exile? Babylonian exile. Ang exile po means to deport, expulsion. Ito po ay kept away from their own land, from Judah, dinala po sila sa Babylon. I-explain po natin mabuti para maunawaan po natin. Si Prophet Jeremiah at iba pang mga prophets, sila po ay nag-warning sa mga tao dahil masama po ang kanilang mga ginagawa. Sila po ay nag-preach that repentance sa mga tao dahil sila po ay nagkukomit ng immorality, adultery, rebellion sa Diyos. Kaya walang ginagawa si Prophet Jeremiah at ibang mga prophets kundi i-preach ang Diyos na kayo ay magbalik loob. Kasalanan yung ginagawa ninyo, magbalik loob kayo bago mag-judge ang Diyos. Dahil ang galit ng Diyos ibababa kapag hindi kayo magbabago, kahit kung hindi kayo magbalik loob. So, we see that the judgment had finally arrived gamit ang buhay po ni King Nebuchadnezzar. He served as God's instrument to judge the place of Judah. Dahil sa kanilang idolatry, alam po natin ang idolatry, yung nagsasamba sa mga Diyos-Diyosan, hindi lamang po Diyos-Diyosan na image, but marami pong klaseng Diyos-Diyosan. Kapag tayo po ay dinidiyos na po natin ang pera, ang mga material na bagay, trabaho, at wala na po tayong time na sa Panginoon, yun po ay tawag na idolatry, unfaithfulness, and rebellion, disobedience sa Panginoon. Puro na lang po worldly ang kanilang ginagawa, kaya nagalit po ang Diyos. So, gamit sa buhay ni King Nebuchadnezzar, nagkaroon po ng Babylon exile. Sila po ay bibihagin. So,
King Nebuchadnezzar of Babylon invaded and attacked Jeremiah and the people of Judah. Ang tanong, alam po ba niyo, kilala niyo po ba si King Nebuchadnezzar? Na siya po ang ginamit na instrumento upang i-attack ang Judah. Si King Nebuchadnezzar palaging famous po sa ating binabasa o example. He is a pagan, walang Diyos. He is brutal, masama. He is ambitious king, mataas ang pride, ambitious, and described in the book of Daniel. Mababasa po natin sa book of Daniel. He created a gold statue of himself, required people to bow down to it whenever the music played. In-order po si King Nebuchadnezzar, nagpagawa siya ng napakalaking statue sa kanyang image. Gusto niya siya ay maging Diyos. Na kapag tumunog ang musika, lahat po ng tao doon sa Babylon sasamba, luluhod sa kanya. Ngunit, di ba nalaman natin na si Daniel, si Meshach, Shadrach at Abednego, sila po ay talagang hindi lumuhod. So, mamaya babanggitin po natin. So, si King Nebuchadnezzar, ginamit lang na instrument para sa Babylon exile. Siya po, binihag po niya ang hari ng Judah, si King Jeconias, ang officials, ang princess, mga sundalo, skilled workers, mga mahuhusay na manggagawa. Inano po niya, ginawang binihag, no? Ang artisans, ang mga panday, at iba pa. So, King Nebuchadnezzar ordered to destroy even the temple of Jerusalem. Gaano kasama? Amen po. So, si King Jeconias, isa rin po sa bihag yung hari ng Judah. Siya po ay anak ni King Jehoiakim, na kung saan yung ama niya ay sandali lang po nag-reign bilang king dahil masama ang kanyang ama. So, sa madaling sabi, Jeremiah told the king and the people of Judah that God wanted them to submit to the Babylon king and to go to exile. Kung tayo po kaya, alam nating masama yung hari, pero order ng Lord, order ng God, kayo ay magpahuli, dalhin, i-deport sa Babylon from Judah, utos ito ng Diyos. Tayo po kaya ay magpabihag? Utos ng Diyos, pero siyempre yun, utos ng Diyos, word of God. So God promised, ang sabi ni Jeremiah, God do not want them to hide or escape. Ayaw ng Diyos, sabi niya, kayo ay magpasakop, magpabihag, at sabi ng Diyos, si Jeremiah ay prophet, sabi ng Diyos, huwag kayong magtago, huwag kayong mag-eskapo. Ano kayang gawin natin kung tayo sasabihan nun? Alam natin na masama yung hari sa Babylon. Pero ang pangako ng Diyos sa buhay ni Jeremiah, sasabihin sa mga tao, God promised to bring them back to their land. Ibalik after sa exile. God promised that I will give you favor. God promised a heart to know Him and be their God after ng exile. So, siguro sila tinitimbang-timbang nila, no? Na after silang magpabihag, may pangako ang Diyos. Nasa kanila kung ang desisyon nila maniwala o hindi. Kaya may free will. May free will sila magpasakop kung maniwala sila sa Diyos. At sila ay pangako ng Diyos ay ibabalik sa lugar. Kung mangyari po yun, this would result a restored relationship. Di po ba? Kung sila po ay magpasakop at may pangako ang Diyos na sila'y ibabalik, ako ang inyong magiging Diyos, lahat ng favor ibibigay ko sa inyo at ibabalik ko kayo sa lupain. Ito po ay mag-restore kasi sila po ay masama. Napakasama yun ng idolatry, immorality, rebellion, yun po ang mga kasalanan nila. Pero kung sila po ang sasama sa exile, ang pangako ng Diyos, babalik ang kanilang relationship ng Diyos at ng mga taga-Judah, Israelites. So, ang tanong, why do people of Judah escape or hide from the exile even if they are warned by Jeremiah
not to escape. Bakit marami pa rin ang umiskapo? Sinabi na ni Prophet Jeremiah, huwag kayong mag-escape, huwag kayong magtago, kundi sumama kayo sa Babylon exile kasi ito ay utos ng Diyos. Maybe, sa human perspective, in-avoid nila ang capture dahil sila ay takot. Normal, no? Kasi sila ang nag-decide. Ano kaya ang narinig nila ang haring si King Nebuchadnezzar, masamang hari. Di ba ang sabi, siya ay pagan, siya ay brutal, ganon. Kaya ang iba, umiscape. Kahit nasabihin pa na, utos ng Diyos lahat ay magpabihag. Pangalawa, they avoid the exile dahil that would last for 70 years. Siyempre, mag-isip sila ilang kayang taon tayong mabihag doon, magpa-alipin doon. Kaya umiscape na sila, inunahan na nila. Kahit na nangako pa ang Diyos na sila ay ibalik. Pangatlo, sa ano ng tao kasi yun, yung sa tao na pag-iisip. They are proud of themselves that they are not captured. Kaya escape sila. Sa mga bundok, sa mga saan-saan sila nagtango. Proud na proud sila. Ay, sarap kami ay naka-escape. No, akala nila talagang tinaguan nila si Lord. Then, maybe they are saddened about their brothers and sisters who are captured. Sabi siguro sa isip nila, naku, kawawa naman yung mga nagpabihag. Buti kami ay naka-escape, nakatago. Ano. Sa totoo lang po, habang ako po ay nag-aaral, iniisip ko po, bakit yung mga nagpabihag na pupunta sa Babylon, yun ang good. No, siyempre mag-iisip sa akin lang sa aking opinion. Hoy, ang nagpaiwan ng mga Israelites, yun ang bad. Ang tao po kumisan hindi po natin nauunawaan yung plano ng Diyos. Yun po pala, in contrary. Yung totoo po, things aren't always as they seem in our lives. Yung plano po ng tao, iba kaysa plano ng Diyos. Akala natin, yung mga naiwan, yun ang mabuti. At yung nalilito ano. So, sa Diyos po, alam niya what is the best for us. Yes. So, we cannot see God's plan for us. We cannot understand why worst things happens in our lives. Amen. And because His ways are higher than our ways. Kaya pag tinanong mo, bakit Lord, ang nangyayari sa akin, ang daming problema. Sunod-sunod, worst ng pa-worst, hindi pa tapos, meron na naman. Ito po ang example, dahil hindi natin naunawaan yung plano ng Diyos sa ating buhay. At normal po, lalo na sa amin na nakaranas ng mga ganito, kuminsan darating talaga na tini-question natin ang Lord. Lord, bakit nangyayari ito sa akin? No? Sometimes we ask the Lord, bakit nararanasan ko itong mga ganitong pagsubok? Bakit ang iba hindi? Bakit sila, Lord, ang saya-saya na ako ay nagdadanas ng mabibigat na pagsubok? Wala pa, hindi pa tapos, buntot pa lang, meron na naman ulo. So, ibig sabihin, natatapos pa lang yung isa, buntot na, ay sarap, natatapos na isang pagsubok. Ayun na naman palang ulo na isang malaking pagsubok na dumating. Kaya, wala na yatang katapusan ito, Diyos. Kaya, ganun po ang ating pensyero. Ang hindi po natin alam na ang mga trials na dumating, mabibigat, yun din po pala ay kasing timbang ng mga blessings na darating. Kung gaano kabigat ang mga trials na dumating, ganon din po kabigat ang mga blessings na parating. Amen? Bless the blessing. Bless the blessing. Amen. Alam po ba natin na God can change your situation. Amen. Have faith that God can change your situation. Because sa tao, imposible. Ngunit sa Diyos, lahat ay posible. Amen. So, do you believe that God has the power to turn your trials into blessing? Amen. Naniniwala po tayo? Amen. Because if you claim by faith, magaganap po yun sa inyong buhay. That your faith in Him can do miracles. Amen. That He can even change a stony heart into a heart of flesh. Amen. Yung puso nating bato, pusong bato,
magiging pusong laman, pusong mamon. Sino po yung mataas ang pride na talagang kahit hindi ko siya ma-forgive. Ako ay matigas ang puso ko, hindi ko siya patatawarin. Hindi niya ako yung talagang matapang, ayaw niyang maniwala sa Diyos. Pero ang Diyos, walang imposible. Kahit ang puso mo ay bato, gagawin niyang mamon. Amen. Kapag sa oras na ng Diyos. At marami kang sinasabi, hindi mo ako madadala dyan. Hindi ako maniniwala na sasagutin ng Lord ang prayer mo. Puro hindi. Pero pag oras na ng Diyos, magtataka ka lang dito ka na at nagpe-praise sa Panginoon. Amen po? Ganun po ang ating Diyos. Lahat ay posible sa Kanya. Yung fried chicken ng isang tao, gagawin na lang niyang chicken. Kakainin na yung fried. Amen? So, yung bulok at pangit mong sitwasyon, kung ano man ang kinalalagyan mo ngayon, papalitan ng Lord ng bagong sitwasyon. Amen. Ipo-promote. May pagpapala na darating. Because if you remain to stand firm in your faith and trust God na may magagawa ang Diyos sa iyong buhay, it will come to pass. Amen? Ang ano lang dyan na ipasa mo ang test mo sa iyong buhay. Kasi lahat po tayo nakakaranas ng pagsubok. Sino pa dito ang walang problema? Lahat po tayo ay nakaranas ng problema. At ang iba po, may mabigat, may medyo hindi mabigat, pero lahat po tayo nakaranas ng problema. At tayo po ay, bawat isa po sa atin ay i-face po natin ang mga problemang ito para ito ay testing ng ating faith. At kung tayo ay hindi mag-give up at mapasa po natin ang testing of our faith, it shall come to pass, the blessing will come. Kasi pag tayo po ay magbigay, Lord, hindi ko na kaya, ayaw ko na. Paano mo matanggap ang blessing kung ikaw ay umatras, kung ikaw ay nalaglag? Kaya kailangan po stand firm po tayo sa ating faith para matanggap po natin ang mga pagpapala. Ano man ang mga problemang dumating, stand firm in your faith. Lord, hindi ako aatras, ako'y magpatuloy. Ako'y mananampalataya sa iyo na sasagutin mo ang hiling at dalangin ko sa iyo, Panginoon. So, ano ba ang sabi doon sa Isaiah 55:8? For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. Kaya, ang thoughts ang isip ng Panginoon, higher kaysa atin. Hindi natin maunawaan bakit ganito ang nangyayari sa aking buhay. Pero, ang alam ko na, ang Diyos po ang nakakaalam na tayo po ay pagpalain. So, why did God allow the Babylonian captivity? Bakit inalaw ng Lord na sila ay bihagin? Inalaw ng Lord si King Nebuchadnezzar na bihagin ang lahat ng nasa Judah. So, ang sagot po, because it is the consequence of their rebellion. It is the consequence of their disobedience. Kaya, inalaw ng Lord na mangyari lahat yun. Sabi niya, magpasakop kayo, magpabihag kayo, dahil inalaw ng Lord yun because of their obedience. The exile was a result of the failure to heed and the warning of Jeremiah to repent and return to God. Kaya sila po, ganun po ang nangyari, inalaw po ng Lord na sila'y mabihag ng Haring Nebuchadnezzar dahil yun na lang po ang last resort. Wala nang alam ang Diyos paano gagawin upang magbalik loob ang mga tao. Kaya inalaw niya yan because of their disobedience. God used the Babylonian captivity as the last resort to get the people turned back to God. Kaya kung minsan, hindi natin alam, minsan inaalaw ng Lord ang mga pagsubok sa ating mga buhay. Dahil kinocall attention lang po tayo, dahil kung minsan hindi na po natin naaalala ang Diyos. Pero kung may mga pagsubok, di po ba pag may mga pagsubok, luhod tayo agad, Lord, help me. Lord, tulungan mo ako. Di po ba? Kaya ito ay isang call from God. Kagaya sa nangyari po sa exile. So, tingnan po natin, let's look at the vision of God given to Jeremiah. The captives are considered the good figs, di po ba? Yung mga nabihag, nahuli, na dinala po sa Babylon, sila po yung good, di po ba? Yun ang ano natin sa vision ni Jeremiah. Bakit sila tinawag na good?
figs. Because number one, the captivity is for their own good. Inalaw ng Diyos ang captivity for their own good. Dahil yun na lang po ang last resort. Dahil sa captivity, nandun po yung sufferings, di ba? Maging alipin sila doon, magsiserve sila sa king. At kung anong sabihin ng king, susunod sila. Kaya nandun na po yung sufferings, trials, pakumbaba, doon po matest sila. Dahil kailangan sumunod sila, magbago sila. So, kung basahin po natin ang Jeremiah 24:6, Jeremiah 24:6, kaya dito nakasulat. Jeremiah 24:6, ang sabi dito, pangangalagaan ko sila at ibabalik balang araw sa kanilang lupain. Patatagin ko sila at hindi lilipunin. Itatanim at hindi bubunutin. Kaya po, dito, naging good figs po sila. Dinala sila doon upang maging matrain sila doon na mag-humble, obedient. Doon po ang training ground nila. Kasi yun na lang po ang last resort ng Diyos na paano sila magbalik loob. Through affliction, ano po yung mga affliction, mga pagsubok, mag-convince po sila sa kanilang mga ginawang kasalanan. Kapag nandun na po sila bilang-bilanggo, maisip po nila ang Diyos. Maisip nila na sila nakagawa ng kasalanan sa Diyos, idolatry, injustice, ignoring prophets. Hindi nila pinapakinggan yung mga propeta, yung warning ng mga prophets. Ang kanilang ginawang immorality and failure to observe Sabbath. Yung wala silang time na mag-pray at time for God. Kaya doon sa captivity, it is for their own good. Sila ay pinalagay na mabuting igos dahil ang Diyos ang maglilinis sa kanila sa pamamagitan ng pagpapakasakit ng pagkatapon dahil sa pagsunod. Kaya doon po, tinetest din po para sila po ay maging obedient na anak ng Diyos. So, God allows trials to test us, to teach us na mamatay sa ating sarili, umalis sa ating comfort zone, and to learn to obey His will. Kaya inalaw po ng Diyos yung Babylon exile, dinala sila doon para ang mga Israelites po mamamatay sa sarili. Alam po ba natin yung mamamatay sa hindi po magpakamatay ha, ma-misinterpret. Mamamatay sa sarili, ibig sabihin, yung character po natin, building, na hindi na po tayo nasa comfort zone palagi. Nagko-command, tayo po ay nasa magandang sitwasyon, ngunit dinadala po tayo sa sitwasyon na pangit upang malaman natin na paano tayo matest ang ating mga pag-uugali. Dalhin tayo aalis tayo sa ating comfort zone. Kung nasa magandang bahay tayo, dalhin tayo sa ilang. Di po ba? Sa mga testing. So, dinadala sa mga, para tayo po ay matutong mag-obey. Tinuturoan dito ang mga Israelites na sumunod, to be humble, number one. Kasi sila po ay matataas ang pride. To be humble, to detach from the world, kasi sila po worldly na masyado. To trust God and pray, hindi na po sila nagbigay ng time sa Diyos na manalangin. And to turn away from idolatry and rebellion. Ito po ang tinuturo ng Diyos. Bakit sila dinala sa Babylon exile? Pangalawa, bakit po good figs yung mga nadala sa exile? Because the exile considered good because God blessed them even in captivity. Tingnan mo po kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Even though nagsasuffer na tayo, inalaw ng Lord ang mga pagsubok, ngunit hindi po natin napansin na tayo ay mahal ng Diyos, na kahit tayo umiiyak, kino-comfort tayo ng Diyos. Kapag bumasa po tayo ng salita, sasabihin na ng Lord sa kanyang salita, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Naku-comfort po tayo. Kahit na dumadanas po tayo ng mga pagsubok, pero may peace ang ating heart. Amen po? Even na nakakaranas tayo ng iba't ibang pagsubok, ngunit may kapayapaan ang ating puso. At ang sabi, God bless them even in captivity because God's favor is upon them. His eyes watch over them. It is the fulfillment of the covenant curses na nasulat po sa Deuteronomy 28, na blessings for the obedience
and curses for the disobedience. Kaya pag nag-obey po tayo, we are blessed by God. If we disobey, ang automatic kong nakasunod sa Bible, curses, isusumpa po tayo ng Diyos. So, God delivers them from the enemy. Sino po? Si Shadrach, Meshach, and Abednego. Ito po yung tatlong ito, at even si Daniel, dineliver din po sa Den of Lions. Dito po natin nakikita na prove na ang God natin, hindi po tayo pinababayaan. Sila po ay pinasok itong tatlo sa pugon na napakainit 7 times. Pugon ng pagsubok, mainit na 7 times. Ngunit, hindi po sila pinabayaan ng Diyos dahil mismo ang Panginoong Jesus ang nasa kasama nila sa loob ng pugon at sila po ay niligtas. Kaya even though na tayo ay nakakaranas ng sobrang mga pagsubok, 7 times ang init ng mga pagsubok natin nararanasan, ngunit huwag po tayong mag-alala. Nandyan ang Panginoong Jesus, nandyan po ang Diyos. Kasama po natin, hindi po tayo mapapasok, hindi po tayo masusunog. Lalabas po tayo sa pugon ng pagsubok na intero, na buo. Dahil ang Diyos po natin, kasama po natin ang ating Diyos. Amen po? Amen. Amen. Kaya doon po nakita natin ang Diyos po natin. He is watching over us. Kahit na nasa pagsubok po tayo, ang Diyos po ay kasama natin. Tinitignan po niya tayo na hindi po tayo talagang mapahamak. So number 3, bakit po good figs yung nasa exile? Because God promised them to bring them back to their land. Pag na-overcome po nila yung exile, pag natapos po yung exile, ang pangako po ng Diyos is a promise of hope and restoration, at ibabalik po sila sa lupa na kung saan sila nagaling sa Judah. So, dito po makita natin na after ng exile, ang Diyos po nangako na ang broken relationship po nila will be healed. May healing po, may process kasi ito eh. Kaya nakakaranas po tayo ng pagsubok dahil may process po. After the exile, they will be restored at ibabalik po sa lupang pangako, sa Judah. Ibig pong sabihin na tayo po pinaprocess sa ating mga pagsubok at ibabalik po tayo sa lupa na puno ng pagpapala. Amen po? Sa promise po ng Diyos. So, God gave them a renewed heart. Ito po isa sa mga dahilan kung bakit ang exile po ay good figs. A symbol of good figs. Dahil God gave them after the exile a renewed heart. They will become loyal, God-fearing, faithful, and obedient to God. Ibig sabihin yung process na yun ng exile, binihag sila, dinala sila doon sa Babylon dahil may gagawin ang Diyos na upang sila po ay baguhin ang kanilang karakter, pagbalik loob sa Diyos, ang pusong bato magiging pusong laman at sila ay maging masunurin sa Diyos. So, after ng kanilang exile, sila ay magbabalik loob sa Diyos at mag-commit ulit. And they will have a renewed heart, bagong puso. Healed na po sila after sa exile. So, ang tanong, did King of Judah, King Jeconias, repent after the exile? Yes, he repented of the sins and lahat ng kasalanan. Siya rin po ay nagbago and committed as king, and he was pardoned by God. So, we will remember always that every trials and sufferings, God will turn it into blessings. Sabi mo sa iyong katabi, your trials will turn into blessings. Ang gabi mo yun. Alam po ba natin na sometimes, ang exile po natin, hindi po yung idalhin tayo sa ibang lugar, kundi idalhin tayo sa isang sitwasyon na pangit. Yung exile natin sa panahon natin ngayon, dalhin ka sa sickness, kagaya ng nangyari kay Kuya Arnold, no? Exile yun, hindi yung dahil i-deport ka sa ibang lugar. Kung hindi, i-deport ka sa isang sitwasyon na ayaw mo. At ang isa pa, kung ano yung ayaw mo, yun ang mapupunta sa iyo, di po ba? Yun ang gagawin ng Lord, yung ayaw na ayaw mong mangyari sa iyo, yun ang nangyayari, yung ayaw natin. So, idalhin ka sa sitwasyon na ayaw mo, dahil yun ang doon ka i-change, doon ka i-bless after. Ipakita ng Diyos ang kanyang manifestation, paano siya kumilos. Yung miracle, dalhin ka sa sickness, yun ang exile mo. Dalhin ka, i-deport ka sa isang sitwasyon.
or unemployment. Di ba marami din po kung minsan unemployed, walang trabaho. At yung mga family crisis, may mga family troubles, financial problems, yun ang mga sitwasyon na ayaw natin doon kadalhin ng Lord. Then, emotional problems, naghiwalay, may mga problema sa mag-asawa, ganon sa anak, or you are captured by many worries. Doon ka po dalhin para mag-worry ka. At kapag worry ka, saan ka ba tatawag? Balik ka sa Diyos, di po ba? Kaya yung mga i-deport ka sa isang sitwasyon na pangit, doon ka tatawag, Lord, help me, di po ba? At doon na po nakakakilos ang Diyos. Doon na po siya gagawa ng paraan at maniwala ka na may Diyos pala na kumikilos at gumagawa ng himala sa ating buhay. Amen. Sickness ang iyong sitwasyon na ayaw mo. Anong nangyari? Himala, nagkaroon ng healing. Glory to God sa mga buhay ni Brother Maymay at Kuya Arnold. Talagang dinala sa sitwasyon na pangit, pero after tayo kung lahat ay masaya, pinag-pray natin, ang Diyos ay kumilos at nagpakita ng mga himala. Unemployment. Lord, bakit naman ako nawalan ng trabaho kung kailan walang-wala ako? Yun pala, yung trabaho mo, iniling mo sa Lord na, Lord, i-promote mo naman ako sa trabaho, palagi na lang ganito ang sahod ko. Kaya, nawalan ka ng trabaho dahil nais ng Diyos, talhin ka sa magandang trabaho. At taas ang sweldo. Family crisis, palaging nag-aaway, anak, magulang, mag-asawa. Dahil nais ng Lord na isang araw kayo ay magkaroon ng love, ng unity. Dinadala ka sa ganong sitwasyon. At marami pong nakakaranas na sa pamilya normal po na may ligligan. At kung tayo po ay manampalataya, magkikilos po ang Diyos, yung ligligan din, ipapas na lang ng Lord dahil sasagutin niya ang iyong prayer na kayo ay mag-unite na magkakapatid at mag-glorify po ang Diyos. Amen po? Financial problems, Lord, kung kailan pa naman ako walang-wala, nawalan din ako ng trabaho. Di po ba? Pero nararanasan po ninyo kung kailan kayo wala, tumawag kayo sa Diyos. Hindi mo man alam, may mga dumating na pagpapala na lang. May nagpo-provide, may nagbibigay ng bigas, may nagbibigay ng sobre. Amen po. Yun po, nakikita po natin ang kapangyarihan ng Diyos. Kasi iparanas ng Diyos, financial problem, walang-wala ka, at bigla na lang nagsidatingan ang mga blessing. Ganyan po ang Diyos kapag kumilos. Emotional problems, parang ka confused, nagdadaw, marami kang confusion sa iyong mind. Ngunit kapag ikaw nag-pray, mararanasan mo ang peace. Kasi ang Lord ang magbibigay noon. Captured by many worries. Na-capture ka, na-exile sa mga many worries. But hindi po tayo mag-alala dahil kung mag-stand firm po tayo sa ating faith, yung mga worries na yan, papalitan po ng Diyos ng blessing. Amen po? Amen. So, as we meditate on the promises of God, the Word of God comfort us. Amen po? Sino pong nakaranas na ikaw ay down na sa iyong sitwasyon, nag-read ka ng Word of God, at ikaw ay naginhawaan. Talagang ang Word of God naging ilaw mo, naging comfort mo. Dahil ang Word of God, siya po ang ating ilaw. Ibig sabihin, nagbibigay ng kalakasan sa atin. So, ang sabi sa Deuteronomy, chapter 7, verse 9, alalahanin ninyo na si Yahweh ay Diyos na hindi marunong sumira ng pangako. Kapag sinabi ng Diyos na ikaw ay pagpalain, lahat ay posible sa Diyos. Totoo yan. Kasi ang problema sa tao, ayaw niyang maniwala. Ang sabi sa Mark 11:24, humingi ka sa panalangin. Manalig ka na matanggap mo yun at matatanggap mo nga yun. Hindi mo pa natanggap, pero nanalig kang matanggap mo yun. Kiniklaim mo na ang hiningi mo. Lord, ang trabahong ito, kiniklaim ko na by faith tatanggapin ko. Dahil ang sinabi mo sa Mark 11:24, humingi ka sa panalangin at manalig ka na matanggap mo yun at matatanggap mo nga yun. Kaya, it shall come to pass, matatanggap mo nga yun. Dahil ang Diyos ay hindi marunong sumira sa pangako. Ang tao pag nangako, napapako. Ang tao mahirap mapagkatiwalaan kapag nangako. Ngunit ang Diyos kapag nangako, siya po ay
tinutupad niya ang kanyang salita. Ang Diyos po ay hindi marunong sumira ng pangako. Siya po ay totoo. So, maybe you look as a captive in a foreign land, as defeated losers. Example po ang ating buhay dito sa abroad. It's not easy, kung lalo't higit nung bago pa tayo. It's not easy to adjust. Dahil po, maganda po ang buhay natin sa Pilipinas. Majority po dito, professional. Na-exile po tayo dito, na-deport po tayo. Because God has a purpose, maniwala po tayo. We feel like slaves dito. Lalo na nung kararating natin. But that's not what God saw. Hindi po yung nakita ng Diyos na tayo parang slave. Because He had a purpose and plan in our lives. Amen po? Ako po nung a short testimony sa parang deportation, exile, bakit narito tayo sa Italy. Sa totoo lang po, ang parents po natin nangangarap ng magandang buhay para sa mga anak. Amen. Kami po hindi naman sa pagtataas sa sarili, hindi po kami nakaranas ng hirap nung maliit kami. 3 ang katulong. Ang nanay ko ay principal, supervisor. Ang tatay ko naman ay nasa malaria nung nagtatrabaho at pumasok sa military. Kung sa totoo lang po masipag at ang mga magulang namin. Kaya ang best po ang binibigay sa amin. Naka-dormitory po kami ni Sister Neng sa mga mothers, yung best dormitory ng Davao. Hindi sa paghatay kasi ito testimony, tapos, pinaaral kami sa Ateneo de Davao. Ibig sabihin yung prestige school. Kasi yun ang pangarap ng magulang. Kami naman po, sunod. Siyempre, gusto ng magulang best para sa amin. Sa madaling sabi, pero namatay po ang aking mother nung ako pa 18 years old. Siguro si Sister Neng 15. At doon nag-umpisa ng konting problema. Dahil idadialysis po siya, siyempre mag-spend ng pera, nagkumisya po ang father ko na nagbenta ng lupa at nagkaroon ng mga konting problema. Pero itinaguyod po kami ng aming father hanggang nakagraduate sa Ateneo de Davao. Nung nakagraduate na po ako ay napasok sa PNB bilang Philippine National Bank doon sa Kidapawan sa aming lugar. Nag-uumpisa na po ako anong tawag yun? Apprentice. Then, kasi kukunin na po nila. Dumating yung message ng aking mga pinsan. Sabi niya, anong gagawin mo dyan sa bangko? Kunti lang ang sahod. Sabi niya, punta ka dito sa Italy. Siyempre, nag-iisip ako, wala akong mother. Nandiyan ang 2 kong kapatid, iwanan. Pero, mas dipyo. Siyempre, pinagpipray natin, mas dipyo yung pangarap na mas makaahon sa yung ang sweldo ay malaki, no? Sa madaling sabi, nakarating po ako dito. Siyempre naisip ko, pagdating dito, ibang bangko pala dito. Sabi ko, Lord, iba pala dito. Ang hirap kong nag-adjust dahil hindi kami marunong magtrabaho. Kasi kami ay may mga katulong, puro dormitory. Wala talaga, saing lang ang alam namin. Kaya ang hirap talagang, sabi ko, ibang bangko palang lilinisin dito. Sabi ko, ang hirap kong nag-adjust, lumuluhod pa maglinis, Napaso ako, nadala pa ako sa Pronto Socorro. Hindi ako marunong magluto. Matanda yung unang trabaho ko, visa. Kaya umiiyak ako, sabi ko, kung alam ko lang, di ba ganun po tayo, kung alam ko lang, mas nanatili ako doon na konti ang pera, pero maganda yung trabaho, sabi ko. Pero God, nag-reveal sa akin na after ng mga pagsubok, nakapag-asawa, at nagbalik loob sa Diyos, sabi ko, Lord, iba pala ang plano mo. Kasi kahit wala palang kwenta yung mga pinag-aralan mo sa prestige school, sa mga dormitory ka pa, mga dikatulong ka pa doon. Dahil ang purpose ng Lord, dalhin ka dito upang gamitin ka, ipahayag ang kabutihan ng Diyos dito sa Italia. Yun ang plano ng Diyos. Walang kwenta yung mga pinag-aralan dito. Andito po tinitrain tayo, kaya po pala dinala tayo dito upang maging makumbaba. Dahil tatanggapin mo ang trabaho Wala na tayong magawa. Wala na po. Babalik ka pa doon, babayaran mo yung utang mo at saka naka-adjust na po tayo. Nandito na po ating pamilya. So, ang purpose ng Diyos, dalhin ka dito dahil may paggamitan sa iyo. Lahat po tayo. Bakit tayo narito? Marami po sa ating professional na dumating dito. Lahat ng mga pinsan ko teacher, si Red Nurse, si Pastor, lahat ng mga halos dito. Ngunit tayo pa dinala dito hindi para
para maging mapagmataas, kundi para tayo po ay magpakumbaba, gagamitin ang ating buhay. Ipahayag mo kung anong ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Amen po. Ang ating mga testimony, ipapahayag po natin. So God has a purpose bakit dinala tayo dito sa Italia. Hindi lamang po magtrabaho, kundi to share the goodness and be a channel of blessing to many people. Amen po. So dalawang lesson po ang tinuro sa atin dito. To be obedient. Because if we will be obedient sa Diyos, there is blessing. At saka faithfulness. Dahil kung tayo pa ay faithful sa Lord, He will be also faithful to us. Sa obedience, babasahin po natin ang Deuteronomy 28 verse 1 and 2. Kung tayo daw po, ang lesson po dito na tinuro sa atin sa hapon ito, be obedient to God. Now, if you are faithfully obey the Lord your God and are careful to follow all His commands, I am giving you today, the Lord your God will put you far above all nations of the earth. All these blessings will come and overtake you because you obey the Lord your God. Anong sabi? Ang mga pagpapala mag-overtake pa sa atin. Nandito tayo, ang mga pagpala nandiyan na. So, if you obey, may condition po ang Lord. Be faithful and obey. Kaya kailan sundin ang kalooban ng Diyos para tayo po ay pagpalain at maging faithful ang Lord sa atin. At ang sabi, you shall fear only the Lord your God, and you shall worship Him and swear by His name. Maging faithful po daw tayo sa Panginoon. Example po, obeying our parents can bring good future and success. Mga kabataan, kapag tayo po ay sinabihan ng ating magulang, umuwi kayo ng ganitong oras, sundin po ba natin? Umuwi ng umaga pala. Umuwi kayo ng umaga, umuwi pala, madaling araw, umaga daw eh. Ganun ba? Tumatawa ang yun. Kasi, alam po ba natin ang magulang natin importante dahil sila po maraming experience. Alam nila, pag ni-remind kayo na umuwi ng maaga, para maiwas sa mga aksidente, maiwas sa kapahamakan, maiwas sa lahat ng mga bagay na mapahamak kayo mga anak. So, it is also for your own good. Kung anong sabihin ng magulang, kailangan sinusunod. Kaya, walang magulang na gusto mapahamak ang anak. Kundi ang parents gusto mapabuti palagi ang anak. Magkaroon ng magandang future. Kahit na nandito ang magulang nasa Pilipinas ang anak, di po ba? Puro na lang sa kabutihan ng anak ang iniisip. Kung minsan hindi na sila kumakain para mapadala lang yung tanghalian, nagmamadali isang panino ng maliit para lang ipadala, nagtitipid. Kaya ganun din po ang Diyos sa ating buhay. Tayo ang mga anak, pinapalo natin pag matigas ang ulo. Sino po ang yung maliit pag talagang sobrang tigas ng ulo na papalo ang anak? Amen. Kami rin po ay napalo ng maliit dahil kung matigas ang ulo namin. Pero yun po pala ay disiplina. Dinidisiplina ang children para sumunod. Ganon din po ang ating Diyos. Pinapalo po tayo kapag hindi tayo sumunod dahil mahal niya tayo. Ang nagmamahal sa anak, nagpapalo sa anak. Amen po? Amen. Kasi kapag hindi pinalo sila po ay magiging spoiled. Kaya tayo rin po, pinapalo ng Diyos dahil umaabuso na po tayo kung minsan sa Lord, hindi natin siya sinusunod kaya pinapalo tayo sa mga pagsubok. Kasi nais po ng Lord mapabuti ang ating buhay at maibigay yung best sa atin. So kung tayo po ay mag-obey, ang sabi sa Joshua chapter 1:7-9, kapag in obedience, ano ang mangyayari sa atin? There will be prosperity, success, strength, courage, and hope. Basahin po natin ang Joshua 1:7-9. Ang sabi, above all, be strong and very courageous, to carefully observe the whole instruction my servant Moses commanded you. Do not turn from it to the right or to the left, so that you will have success wherever you go. This book of instruction must not depart from your mouth. You
You are to recite it day and night so that you may carefully observe everything written in it. For then you will prosper and succeed in whatever you do. Haven't I commanded you, be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged, for the Lord your God is with you wherever you go. Amen. Kaya kahit saan ka man, nakasama natin ang Amen. Diyos. Nasa Pilipinas man, nasa Roma man, nasa Milan, kasama po natin ang Diyos. Sa binasa natin, in obedience there is prosperity, success, strength, courage, and hope because God is with us. Ang sabi din sa Hope 36:11 in English, if they obey and serve Him, they shall spend their days in prosperity and their years in pleasure. Sabi po sa 36:11. Kaya kung tayo pa nag-obey at maglingkod, ano daw ang mag-spend sa ating mga days? Prosperity and pleasure. Their years is in pleasure. Ang sabi ng Deuteronomy 7:12, kung susundin ninyo ang mga kautosang ito, tutok din na maniyawi ang kanyang pangako at patuloy niya kayong iibigin, pagpalain at pararamihin. Kaya may mga kondisyon kung susundin. Ang hindi susunod, kaya hindi mangyari. So kung susundin ninyo ang mga kautosang ito, tutok din ni Yahweh ang kanyang mga pangako. Kaya may kondisyon. Susunod, tutok din. Hindi susunod, hindi tutupad ng Lord. Kaya ito po ay mga pangako ng Diyos. So, sino po ang best example sa obedience? Jesus Christ. Siya po ang best example sa Bible for obedience dahil hanggang sa pagsunod sa kamatayan para lang po tayo hindi mapahamak. Siya ay sumunod sa Diyos Ama para tayo po ay iligtas. Sa disobedience naman, kapag tayo po ay nag-disobey, we're like the rotten figs. Nakita po niyo yung figs kanina? Kapag disobedient na child of God, nagiging bulok na hindi makain. Itatapon. Ang sabi sa Jeremiah 24:8-10, kung basahin ulit natin, ang sabi sa Jeremiah 24:8-10, datapwat kung paanong di makain ang napakasamang igos, wika ni Yahweh. Gayon din ang gagawin ko kay Haring Sidkias ng Juda sa kanyang mga tauhan at sa nalabi sa Jerusalem na nananatili sa lupain ito, pati yaong nananahan sa Egypto. Sila'y kasusuklaman ng lahat ng kaharian sa sanlibutan. Puputyain sila at ang pangalan nila'y magiging bukang bibig sa pagdusta at pangunguyayaw dahil saan sila mapadpad. Kahit saan sila mapadpad. Daranas sila ng digmaan, tagutom, salot, hanggang sa ganap silang mapawi sa balat ng lupa. Sa lupa ay ibinigay ko sa kanila at sa mga ninuno nila. Kaya sa disobedience, we're like the rotten figs, bulok. Kapag nag-disobey, very bad that cannot be eaten. Ang sabi doon sa ating binasa kanina, God cursed the bad figs, disobedient people of Judah, because they are corrupt, they are rebellious to God. Sila ay kasusuklaman ng lahat ng kaharian, kahit saan sila mapunta, may kaaway. Sila ay kukutyain kahit saan sila mapadpad. Darana sila ng digmaan, ibig sabihin, war, ibig sabihin walang kapayapaan. Magdarana sila ng salot or plague. Ito po ay dangerous disease na nakakamatay. Kaya yun po, pag nag-disobey, yun po ang mga consequence na nabanggit po dito sa ating binasa. Sino po ang mga Bible character na example natin sa disobedient na anak ng Diyos? Si Jonas? Si Jonas po ay inutusan ng Diyos na pumunta sa Nineveh. Pero saan siya pumunta? Opposite direction. Kung minsan po ang buhay ng Kristiyano, utusan ka, saan ka pupunta? Sa ibang direction. So, anong consequence kay Jonas? Kinain siya ng malaking isda. Pero mas mahirap yata kung maliit na isda ang kakain sa atin, yung maraming maliliit na isda. Kaya huwag po tayong mag-disobey o tumakas sa Diyos dahil
Tayo po ay nakikita ng Diyos na tayo tumakas, pinakain po ng malaking isda si Jonas. Diba? Sa story sa Bible. Sino pa po yung isa na dalawang example lang? Si King Saul. Siya po unang hari. Na may instruction po ang Diyos na nung sila po ay nanalo, Saul disobey God's instruction dahil after that he win the battle, ang sabi ng Diyos, you will not take anything home from Amalekites. Sabi niya, huwag kang magdala ng mga nakuha ninyo o sa after ng war. Pero hindi siya sumunod dahil ang dahilan niya, siya daw ay mag-offer. Hindi nalugod ang Diyos. Ibig sabihin, nag-disobey siya sa instruction ng Diyos. Kaya anong nangyari sa kanya? Umalis ang presence ng Lord. Kaya sa disobedience din po, aalis po ang presence ng Lord sa ating mga buhay. Kaya huwag po natin gawin iyon. Kaya umalis ang presensya ng Diyos na nasusulat sa 1 Samuel 16:14. So, ang mga anak din po na hindi sumunod sa magulang, kailangan sumunod po tayo sa magulang para hindi mapapahamak ang ating mga buhay. Kung minsan akala ng magulang o parents dito sa Italy, nag-aaral yung kanyang anak sa Pilipinas. Sabi niya, 1 year na lang gagraduate yung anak. Pag uwi po niya, iba pong diploma ang inabot. Baby pala yun. Kaya hindi pala nag-obey. Tinago na siya po ay hindi nag-aaral. So, yun po ay mga simpleng example na totoong nangyayari sa disobedience at sa obedience. So, in spiritual po, God cannot bless disobedient people. He will curse those who rebel against His will and they will die spiritually. Sila po ay, they will be dried up and have no peace. Kaya ano po ang gawin natin sa spiritual? Obey or not obey? Obey. Amen. Obey, blessing. Disobey, curse. So, ang sabi ng Ezekiel chapter 20 and 8, but they rebelled against me and would not listen to me. They did not get rid of the vile images they had set their eyes on, nor did they forsake the idols of Egypt. So I said I would pour out my wrath on them and spend my anger against them in Egypt. Ang sabi niya, dahil sila po ay nag-rebel, nag-disobey, kaya sabi niya, sila po i-forsake at ang wrath po ng Diyos, ang galit ng Diyos ay sa kanila. Because God is a jealous God. Ang Diyos po natin ay seloso. We must put Him first in our lives para po tayo ay talagang ang eyes ng Lord ay nasa atin. Pag na-assign po tayo, put God first, yes, amen po. Kahit mahirap, total ang grace ng Lord, tutulungan po tayo. Pag na-assign, yes. Pag Sunday, kahit na umuulan, yes, puntang church. To God be the glory. So, grazie Lord. Kahit umuulan, binigyan mo akong ng lakas upang makapunta sa pyesa. Dahil lang po ng ating ginagawa, maliit man o malaki ang ating ginagawa, nakalista po yun sa Lord. Wala pong utang ang Diyos. Lahat po ay may prize sa atin sa balang araw. Lahat nakalista yung ginagawa natin, maliit o malaki, alam ng Diyos. So, Amen. Amen. Kung isasumari po natin yung ating pinag-aaral, how can God prosper us? Sa obedience. Paano tayo ipoprosper ng Lord? Una, choose to be a good fig. Repent and submit to God. Kaya, para i-prosper po tayo, para pagpalain po tayo ng Diyos, choose to be a good fig. Yung doon sa good. We have the freedom to choose, no? Piliin po natin ang makadiyos o ang mabuti. Pangalawa, trust in His words and promises. Even if you cannot understand why things happening to us, magtiwala, manampalataya sa mga pangako at salita ng Diyos. Kahit na hindi mo na maunawaan ang mga pagsubok na dumating sa ating buhay, trust ka pa rin. One day malalaman mo, may plano ang Diyos. At ang malaking pagpapala na hinihintay mo ay darating. So in obedience is the key to prosperity. Sino po ang naniniwala na sa ating pag-obey, ipaprosper po tayo ng Lord, pagpalain po tayo ng Diyos. Amen? Ito po yung faith with action. If you obey, you believe.
If you believe, you obey. Kailangan may action po. Hindi yung nananiwala ako na ng palataya. Kailangan po may action po ating pag-obey. So, number 4, be fruitful. Be positive influence to those around you. Your testimony or how God changed your life. May bunga ang ating mga buhay. Action speaks louder than words. Ang sabi dito, be fruitful, para i-prosper po tayo ng Lord. Ano ang sabi sa Matthew 21:19? Isinumpa ang puno ng igos na hindi namumunga. Sinumpa po ng Panginoong Jesus. Bakit sinumpa ng Panginoon ang puno ng igos? Jesus presumed na may maliliit na bunga ang igos. Kahit hindi pa panahon ng igos, dahil on a fig tree, the fruit is first formed bago po ang dahon. So, ina-expect po ni Jesus doon sa story sa Bible na may bunga. Ngunit nung sinilip po niya, walang bunga. Nakita niya the fig leaves, yung mga dahon, very beautiful. Nakakaakit sa mata. Jesus, yun po pala, maganda sa paningin, ngunit walang bunga. Yun po ang mga hypocrisy. Yung ibig sabihin pa imbabaw lang na deceiver. Maganda sa panlabas lamang po na anyo, ngunit ang loob po ay bulok. Kaya yun po ang sinasabi na sinumpa ng puno ng igos dahil hindi namumunga. Jesus cursed the fig tree dahil hindi na mapakinabangan. Walang fruit. So in spiritual, Jesus is not glorified by Christians who does not bear fruit. A spiritual fruit. Hindi po prutas ang bitbit natin, fruit of the Holy Spirit. So, nabanggit po sa Bible yung mga hypocrites, yung mga Pariseo, good in outside appearance, but kagaling magsasalita, but the heart is rotten. Masama ang sa loob. Action speaks louder than words. Kailangan po, kagaya ng aksyonan po natin ang unforgiveness. Kailangan mag-forgive. Ang pride, maging humble, wala ng envy. Nandyan po ang pag-ibig. Nandyan po ang fruits of the Holy Spirit. So God wants us to bear fruit, the fruits of the Holy Spirit. Mula sa pag-ibig hanggang sa self-control, nandun yung sa Galatians 5:22. Jesus wanted us to be a good fig with abundant fruit that many will be blessed by our lives. So, sa ating pinag-aralan ko, isummarize po natin, sa umpisa kanina sabi natin, God gave us the free will, di po ba? To become good and obedient, or to become bad and disobedient. Kung tayo po ay piliin po natin ang good and obedient, we will be blessed. Kung piliin naman po natin become bad and disobedient, we will be cursed. Kaya nasa atin po ang pagpili, ano po ang ating pipiliin. We have the freedom to choose. God can bless us abundantly because we choose to be obedient. God can bless us physically. God can bless us emotionally, financially, and spiritual blessing. Sometimes, normal na we fall short in the glory of God. Nagkakamali, sino bang perfect? Wala. Si Jesus lang po. So, nagkakamali tayo, nagkakasala tayo, we are not perfect. But, the good news is, Jesus Christ can cleanse us from our sins if we repent wholeheartedly. Nandyan po ang Panginoon na kung tayo po ay lumapit, humingi ng tawad, dahil tayo nagkamali, dahil tayo po hindi perfect, ay tayo po ay i-forgive ng Lord. At tayo po ay nagko-connect ulit sa Panginoon. Kaya, basta pag nagkamali po tayo, nagkasala po tayo, humingi tayo, mag-repent po tayo sa ating mga kasalanan. So, nasa conclusion na po tayo. Jeremiah 29:11, ito po ay memorize po natin. Ano po dito? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Kaya, ang plano ng Diyos sa ating buhay, not to harm. Kaya kung minsan sabihin din, Lord, ba't may nandyan na naman ang mga pagsubok? Ang sabi ng kanyang salita, dahil ang salita ng Diyos ay totoo, the plans of God, ang sabi is to prosper, not to harm. Yung harm na yun, ano lang yun, because God is testing your faith. Tinitesting lang po ang faith natin. Ang plano ng Diyos to give us hope.
and the future. Ang future po natin ay best kapag nasa kamay po tayo ng Diyos. Amen? Ang challenge po, God has given us the free will to choose. Di po ba? To do good, obey God and be blessed. To do bad, disobey and be cursed. So, dito po, God loves us so much that His grace is enough upang masunod natin ang kanyang kalooban. Dahil kung tayo lang po, hindi po tayo makasunod, even ang pagpunta lang po dito, kung tayo po ay wala po, mas gusto po natin matulog, mas gusto natin sa comfort, ngunit through the grace of God, naligo ka ng maaga, namaransya ka, pupunta ka rito. Amen po? Amen. Because God's grace is with us. Nakayanan natin na pumunta rito at yung mga naatasan, sila po ay nakakatayo lamang po even sa aking buhay dahil sa grace po ng Lord. So, Amen. ganun po ang Diyos. His plan for us is to prosper us, not to harm us. And God wanted to give us the best future. Sabi mo sa iyong katabi, God want to give you a best future. Yung best ang bibigay ng Diyos sa iyong buhay. Amen. Amen po. Hanggang dito na lang po. Glory to God po sa kanyang salita sa araw na ito sa ating natutunan. At tayo pong lahat ay tumayo at tinatawagan ko po ang music team. Hallelujah.